habang may sakit siya. Kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Ayan na mga kababayan, itong si Marcos Jr. ay bumigay na nga ng tuluyan sapagkat wala pong nag-aalaga sa kanya. Grabe mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte ay kailangan na po siguro maghanda dito sapagkat ito na nga po ang nangyayari ngayon mula nung nagpa-presscon or na-interview ni Auntie Claire itong si Marcos Jr. na sinasabi ng ilan ay AI, ngunit ako naman ay hindi yata kumbinsido na AI yun dahil gumagalaw. Gumagalaw naman ang kanyang bibig. Nagsasalita mag-isa di ba? May kausap bukod doon kay Auntie Claire. So ang sa akin lang, mukhang legit naman yon. Ang problema, legit nga yon. Bakit? Sabi nila, malayo naman daw sa bituka, di ba? Life-threatening, sabi ni Marcos Jr. Pero, yun nga, it's too big pala. Anyway, balik tayo. Focus tayo dito mga kababayan sapagkat ito ang malupit. Wala po, pinabayaan na pala ito si Marcos Jr. sa dinami-dami ng mga nakinabang sa kanya, sa dinami-dami na nagpanggap na nagmamalasakit daw dito kay Marcos Jr. Pera lang pala ang habol ng mga hinayupak na ito dahil dito kay Marcos Jr. Grabe mga kababayan, isang malaking kasinungalingan ang nangyayari ngayon na sakit di umano ni Marcos Jr. na malayo daw po sa life-threatening. Ngunit, bakit hindi siya nagpapakita sa publiko? Bilangan po natin mga kababayan ng araw, ilang araw na po si BBM, hindi po formal wala na po siyang pakita sa taong bayan. Kung talagang hindi siya malubha, kung hindi malala at hindi pa bumibigay ang kanyang katawan, bakit hindi ninyo papuntahin doon sa kanyang mga meeting at kanyang mga dapat puntahan? Para naman malaman talaga ng taong bayan. Kasi nga po, mismong ate na ang nagsasabi, mukhang wala daw palang nagmamalasakit at nag-aalaga dito sa kanyang adeng. Adeng, nagawid tayo na, adeng. Gawid kayo na, adeng. Bueno kabayan, dagdag nito, ito pong si, pangalan nito, si Treliling, mukhang surrender na, suko na at umiiyak na mga kababayan. At punong-puno ng kasinungalingan na Treliling, dito po sa ating channel, ay inyo pong matutunghayan kabayan. Dagdag po natin ang pangpasawar po dito sa ating video ngayon. Ayan po, Pero bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating pagbabalita, maraming salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng ating mga video. Lalo na po ang mga regular viewers, mga members ko, at mga nagpapakulay. Maraming salamat po, nagbibigay ng pangkape. Now, sa mga ngayon palang nakabisita, salamat din po sa inyo. Kung inyo po nagugustuhan, pabalik-balik na rin lang kayo dito para makatulong po kayo sa amin, para hindi po kami, para maging proud din po kayo na nandito kayo dahil kaming mga vlogger, kaming mga DD supporter vlogger ay hindi po tumatanggap ng bayad kahit kaninong mga tambalos-los na mga politiko, mga kababayan. So ngayon, eto na. Pag nag-like kayo, nag-share kayo, nag-subscribe kayo, proud ka, proud din ako. Dahil dyan, pag views mo, panonood mo, kikita ako at mabubuhay ako ng marangal. Okay ba sa'yo yan? Kung okay sa'yo yung kabayan, gawin mo na ang sinasabi ko sa'yo. Wala pong bayad yan, hindi po mababawasan ang laman ng iyong bulsa. Alright kabayan, tunguhin na po natin ano ba talaga ang nangyayari dito kay Marcos Jr. Eto, panoorin ninyo. Unahin ang kalusugan at maging mapanuri sa mga nakapaligid sa palasyo. Yan ang payo ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si PBBM na kamakailan lamang ay isinugod sa ospital. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanot. 3 araw matapos i-anunsyo ng Malacanang na isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si PBBM dahil umano sa sakit na diverticulitis, pinayuhan naman ngayon ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos si PBBM na bigyang prioridad ang kanyang kalusugan.
Sa isang social media post, sinabi ni Senator Amy na tinamaan ang kalusugan ng Pangulo ngayong wala umanong nag-aalaga sa kanya ng maayos. Tila nagpasiring din ang senadora ng payuhan niya ang Pangulo na talikuran na ang mga anyay nakapaligid sa kanya sa loob ng palasyo. Hindi binanggit ni Amy kung sino ang mga taong kanyang tinutukoy. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya ang payo ng senadora sa Pangulo, Pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. nagpasaring din siya sa mga taong anya ay feeling presidente. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayon sa palasyo, hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat nagiging komedyante si Senator Amy sa pagbibigay ng kanyang advice. Ang kailangan daw ng isang taong may pinagdaraan ng karamdaman. Lang hiya talaga to si Auntie Claire ninyo mga kababayan. Komedyante ba yung payo ng isang ate? Hindi ko talaga maarok itong si Auntie Claire ninyo mga kababayan na sasabihin nyo yung ganun. Komedyante talaga. Para namang ang layo ng sinasabi nitong ni Auntie Claire ninyo na sasabihin niyang komedyante talaga itong si Senator Amy, di ba? Payo na ganun, hindi ganun. Parang ang sagwa mga kababayan itong sinasabi ni Auntie Claire ninyo. Katulad na lang din ng pagsabi ni pangalan nito ni Senator Amy noon na ito daw si Marcos Jr. Anong sinabi mga kababayan? Nagdodroga. Siya na kagad ang unang nagsasabi na hindi ito totoo. Ano ibig sabihin? Nakikita mo ba? Wala. Itong dalawang ito, ang mastermind ng 2025 budget na pinondohan ng flood control projects, si Bongbong at si Martin Romualdez. Kunyari, meron pa silang ICI, imbestigahan daw. Pero yung ICI nakakonsentrate sa Bulacan. Eh bakit hindi mo unahin sa Ilocos Norte? Si Sandro Marcos, si Alcid, at sa Leyte. Itong pagnanakaw na ginawa nitong dalawa ay talagang well-orchestrated network. Para mabigyan din ng mga kasapi nilang senador, congressman, mga kontraktor. Kaya galit na ang taong bayan. Apo Lakay, alam mo ba na masarap na ngayon ang tulog ni Bongbong Marcos dahil ang kanyang kamang tinutulugan ay puno ng bilyones na galing sa flood control project? Ayan, panoorin mo ang video. Napakasarap talaga matulog pag ganitong bilyon-bilyon ng nasa ilalim ng matres mo at hinihigaan mo. Napakasarap talaga. Wala na kayo hanggang matapos ng termino ko akin na to. Napakawalang iya talaga, no? Mahimbing man ang kanyang tulog, ngunit darating ang oras. Itong dalawang ito. Ayan mga kababayan, nakita ko lang po yan na AI po ito sa malamang. Ako na po mismo nagsasabi, AI po yan. At hindi po yan totoo. Pero mga kababayan, yung sinabi nitong Apo Lakay ni Marcos Sr., ano sa tingin ninyo? Yung video, di ba? AI yon. Alam po natin. Sabihin ko na kagad, baka naman sabihin ninyo mamaya, ito BML, hindi mo AI lang yun. AI, oo nga, AI. AI nga ito. Sinasabi ko nga sa inyo. Pero yung sinabi ni Apo Lakay, sa tingin nyo, may katotohanan ba yun o wala? Yan mga kababayan. Ito na kayang itsura ni Marcos ngayon. Kasi hindi natin nakita, di ba? Wala na pong bukod doon sa in-interview siya ni Auntie Claire ninyo wala na pong pakita mula nung nakarang araw mula nung, 'di ba? Yung lubot ang medyo nadali yata ng it's tubig. Ay, yung tubig, 'di ba? Kailangan ng tubig yung lubot. Mayroon na naman magko-comment dito. Bimar, gumagamit ka na naman mga terminology na hindi namin maintindihan. Ayan mga kababayan, ito pong si Marcos Jr., ayon nga dito sa kanyang ate, ay talaga naman
wala pong matinong nag-aalaga. Nasaan ba kanyang asawa? Nasaan ba kanyang mga anak? No? Imposible naman. Nasaan ba itong si Auntie Claire? Ba't hindi, akala ko stay in na si Auntie Claire dyan sa Malacanang eh. 3-10 ang... Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Mismo si Senator Amy ito nagsasabing walang nag-aalaga sa kanya. Hindi po natin itong gawa-gawa. No? Paano naman mga kaubayan? Paano mo sinasabi Senator Amy na walang nag-aalaga? Mayaman yan eh. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang. Yan. Ayan ha, maliwanag yan. Sino ba dyan? Mukhang wala po yata Senator Amy. Mukhang ang mayroon lang dyan ay mga sip-sip lang at pera lang ang habol sa iyong kapatid. Pakinabang lang. No? O, tuloy. Ang tanong ko, no, ang health niya ang bibigay. Hindi ba talaga bibigay yan? Kasi 'di ba, marami po ang mga kung totoo, Senator Amy ang sinasabi mo na umaga, tanghali, merienda, hapunan, gabi, nako, ay illegal na pulburon, hindi naman siguro plastic at hindi naman siguro makina. Hindi naman bakal yung katawan siguro ni Marcos Jr. Natural, bibigay yan, di ba? Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, Grabe ano? Ang inaatupag nito mga alipuris ni Marcos Jr. yung kung ano-ano. Lalo na nga itong panggigiba dito sa mga Duterte at paninira. Pagkatapos, impeachment ni Bibi Inday Sara. Pagkatapos, ngayon, ang kanilang mga political career, ang gusto nilang iligtas ngayon dito. Pero hindi nila pinapansin itong kanilang principal na si Marcos Jr. Baka mamaya magulat na lang tayo, 'di ba? Magulat na lang sila. Tayo hindi tayo magugulat eh. Kasi 'di ba, sa ibang bansa, nababalitaan na lang natin ng mga sikat sa Hollywood, no? Natatagpuan na lang na na overdose, 'di ba? 'Yun yung mga madalas na balita sa mga mayayaman eh. pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Yan mga kababayan. Habang may sakit si Marcos Jr., kung ano-ano naman ang mga ginagawa nitong mga feeling presidente. Yan po ang nangyayari dito kay Marcos Jr. At ang isang mahiwagang tanong, nasaan na ba talaga si Marcos Jr. ngayon, mga kababayan? Bukas Lunes na naman, mamaya Lunes na naman. Ngayon pala Lunes na naman, hindi na naman natin alam kung dadalo ito. Kahit pag hindi pa ito dumalo, mga kababayan, ang taong bayan, dapat talaga may karapatan tayo. Malaman natin kung nasaan siya, di ba? Kung ano talaga ang kanyang kalusugan. Ang kalusugan ba niya ay maayos pa ba o ganito na? Di ba? Although AI nga lang yan, mga kababayan, sabi nga ng sabi daw, pero hindi yan totoo, mga kababayan. Ako nagsasabi sa inyo, wala pa naman official po, no? Pero malay natin, di ba? Malay natin, mga kababayan. Kaya si BP Inday Sara, maghanda-handa ka na BP Inday, get ready na kasi medyo di ba? Hindi na nagpapakita, anong gagawin natin? Alangan naman natin hanapin yan. Dahil dyan, eto na mga kababayan, lipat na tayo dito kay Trillanes. Dahil sa Trillanes, aburido na po. At alam niya kung ano na po ang kanilang kakahinatnan, mga kababayan. Panoorin natin. Isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Noong 2020, Diyan sa puntong yan, sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, ako'y 101,000% na sang-ayon ako na yan lang ang maaari nilang gawin, no? Magsanib sila lahat. Kasi pag hindi nila ito gawin, hindi sila mag-unity team dyan at lalong magkanya-kanya sila. Halimbawa, 4 ang manok. John B. Cremulya, ako sigurado na ako dyan. John B. Cremulya, Leni Robredo, salamat kay Mr. Chair, si Hontiveros. May isa pa, sino pa bang isa? 4, basta 4 yan sila, no? Ayun, si Martin.
Sigurado yan. Pero kung magsama-sama yan, mga yan, syempre, kahit papaano, mayroon pa rin persa yan, no? Pero, alam ko, hindi pa rin yan sasapat. Pero yun na lang ang kanilang pinaka mas malapit na gawin. 22 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential election si dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Kamakailan lang nang magkita Alam nyo, mga kababayan, sinasabi na yan ni Trillanes na kailangan na talaga, no? Kasi at that time hindi na daw kilala si Leni Robredo. Totoo yan. Kaya ngayon pa lang dapat puspusan na po talaga. Maniwala po kayo mga kababayan. Itong 2026. Bukod po dyan sa pagbanat nila, baka sakali, madali pa nila, masiraan pa nila si Vice President Sara ngayon, kailangan na po talaga campaigning period na ito ngayon. Kasi sa 2027, wala na po silang chance doon. Ito na lang po talaga ang isa sa chance nila. Pinaka-last na po nila ito. Kaya lang, kahit last na po nila ito, wala na po. Talaga sila kahit anong gawin Di na po mapipigilan mga kababayan. Tuloy natin. kitang muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Lenny at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Lenny Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros, mga kongresistang sina Shell Jokno at Laila De Lima, kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Maaga pa daw, nakungit-ngit mo. Anong maaga pa? Ikaw nga nung palang pagkapanalo mo, alam na namin, ramdam na namin na gusto mo nang puntahan yan No? Alam na namin yan. Ang problema lang, kasi nga, mas pipiliin pa rin ng mga kakamping or mga dilawan pag pumasok itong si Leni at kailangan mo mag-giveaway. Kaya ikaw ngayon, para sabihin mo, no, maaga pa, para si Leni hindi makapag-decide, di ba? Ganun naman yung mga kababayan, para pag hindi nakapag-decide si Leni, ang mga supporter ngayon ni Leni at magpinglawan at yung mga dilawan, pupunta sa kanya. Ganon, mga kababayan. Ganon niya patatakbuhin ang kwento. Iyan, analysis ko lang ha. Hindi ko naman sinasabing yun yung sinabi ni Hontiveros ha. Analysis ko lang yan mga kababayan. Siyempre, ganyan po talaga sila, kanya-kanya sila ngayon style. Budol din to Naalala nyo, di ba? Humingi ito ng tulong kay Vice President Sara at saka kay Pangulong Duterte. Kaya paano? Kaya nanalo itong senador. Pero dati, hindi ito na humihingi ng tulong at, di ba? Nandun to sa mga makakaliwang grupo. Anong nangyari? Talo, di ba? Ilang beses ito natalo Nakalusot lang ito dahil kumampi ito sa mga Duterte. Nagpatulong Di ba mga kababayan? Ganito po, tahimik lang ito gumagalaw. Wala na, bistado na po kayo ngayon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon, yung most winnable candidate. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Ayun, so ibig mong sabihin, ikaw ang most winnable candidate. Ito mga kababayan, usapan lang tayo usapan lang natin itong mga DDS. Huwag natin isali mo na sila. Although may mga viewers tayo rito na mga, alam ko, hindi naman natin supporters ng DDS, o kaya DDH, mga Duterte diehard haters. At tayo lang, usap-usap lang tayo. Pag compare mo si Hontiveros tsaka si Nanay Lenlen ninyo, sino sa tingin ninyo, mga kababayan, tayo lang mag-uusap, sino sa tingin ninyo yung mas lamang? Pero ako, kung akong papipilian ninyo, alam ko mas lamang si Leni Robredo kaysa dito. Ay naku, kakain to ng alikabok. Halimbawa lang sila lang dalawa maglalaban.
Hindi ito mananalo kay Leni Robredo, mga kababayan, maniwala ka. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Ontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Mamaya, mga kababayan, ayun po, no, yung kay si Leni Robredo, mukhang nagsasabi na mukhang wala nang gana, no? Mamaya may supplemental video tayo tungkol dito na sino talaga magsasabi na ito si Leni Robredo ay wala na ito, hindi na ito sasaling dito sa pagka-presidential election. At malabong-malabo yan na makiisa yan dito sa Marcos administration. Mayroon po tayong video mamaya, mga kababayan. Tuloy muna natin to. Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang diyan ay si Marcoleta. Wala pang pahayag dyan ang bise. Nagbabalita mula sa front line. Sa tingin ninyo, mga kababayan, sino ang mas pipiliin ninyo na maaaring katandim ni Vice President Sara Duterte sa pagka-Vice President, no? Or sa 2028 presidential election? Ako kasi, kahit sino pa dyan, possible na okay ako, no? Jesse Escudero, Senator Marcolita, Senator Bongo, Senator Robin, sino pa man. Basta kaalyado po ng Duterte, wala po akong problema. Ayos lang po sa akin yan, kahit sino pa, no? Kasi nga, ang principal naman natin, ito si Vice President Sara Duterte, at alam naman po natin na VP Sara alone, kahit Duterte Sara, Duterte lang, talagang hindi na po kailangan pa na kumbaga, formal na lang po yun na pagkumpleto ng slot. Kailangan din po kasi kumpleto ang slot para kahit papano mas maganda-ganda ang ating labanan, no? Ngayon, mga kababayan, sa tingin ko, para sa akin, para sa inyo, sino ang mas maganda na itandem natin kay Vice President Sara Duterte para kanyang maging running mate, no? Comment nyo nga dyan, mga kababayan. Samantala, ito po ang video na magpapatunay na itong si Vice President Leni dati ay wala na pong gana, mga kababayan, dito po sa presidential election sa 2028, no? Bagamat nung nauna nating video, sinasabi natin noon na mukhang si Leni ay nagpapakipot lang, no? Dahil ganyan na rin yung ginawa niya noong 2022 presidential election. Kunyari hindi tatakbo pero bandang huli nag-announce din pala, 'di ba, mga kababayan? Malay natin gulatin tayo nito pagkasakaling makakita na naman ng maaari niyang pasukan na pagkakataon, di ba? Pero dito, mga kababayan, sa bidyong ito ngayon, makikita natin na baka wala na nga siguro talagang gana itong si Nanay Linlin ninyo. At ang isa sa magsasalita, magugulat kayo, kabayan, dahil talagang solid supporter niya ito. Panoorin natin. Ngayon, no booking na bukada pala siya ni Kasi ang rule, di ba? Opo. Once you file against BBM, hindi na siya pwedeng filean uli. Yes, 1 year. One lang. Opo. Kung karambola lang yung pinile doon, hindi, wala. So all stage na naman po. Oo. Yung Makabayan Black na gusto pang mag-file, paano sila pa-file? Naunahan na sila. Yung kay BP Sara Opo. naman, I think ready na mag-file. Yung nga sabi ko, the race is on. Sinong unahin nila? Pero nafe-feel na nila yung pressure sa atin, sa mga Ayan, mga kababayan, nape-feel na nila ang pressure sa atin, sa mga tao. Yun po yung sinasabi ko sa inyo noon, mga kababayan, na wag po tayong tumigil, wag po tayong panghinaan ng loob. Akala po natin na itong ating ginagawa ay wala lang po ito, no? Pero tandaan po ninyo, habang nag-iingay po ang taong bayan, kahit po maliit lang ang boses natin, maniwala po kayo, natreatin po, natataranta po itong mga hinayupak na mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi alam po nila, hindi po tayo nagbubulag-bulagan o nagbibingihan na tayong taong bayan. Kasi any moment, anytime po pwede po tayong lumabas sa kalsada upang singilin at pagbayarin po natin sila. tao. Kasi sabi ni Kong Puno, wala nang gana mga congressman. Sabi ko, wala nang gana to what? sa impeachment. Okay po. Akala ko ano naman po. Ayan,
Wala nang gana ang mga congressman sa impeachment. Kanino? Kay Vice President Sara. Nawalan na po sila ng gana, mga kababayan, kasi alam na po nila eh. Paano ka magkakagana dyan? Isipin mo, ang issue ngayon, trilyon-trilyon, tapos ang hinahabol ng mga congressman dati, magkano lang, 125 million. Wala pa nga sa dulo ng kalingkingan eh. Wala nang gana kayo kasi wala na kayong incentive. Ayun! Oo. Sabi ni Secretary Vince Dizon, wala na kayong allocables per district, wala nang kickback, at wala na kayong ayuda per district, sabi ni Secretary Gatchalian. Babawal-bawal niya na, well, too late, Secretary Gatchalian. Tapos ng 2025 election, ginamit na ang DSWD sa ayuda sa indirect vote buying. Well, it's time to reform. I'm glad that he's quite, So may movement kahit about paano it. po, Ma'am Yeah, Lynn? oo, Opo. kahit paano, doon siya DSWD. Wala nang, hindi pwedeng ang congressman ang maglista ng kung sino bibigyan ng ayuda. Di ba? Tsaka, grabe, Hindi wala na na politiko. kang flood control. Aha. Pero yung ayuda, 61 billion. Aha. Ilan ang walang trabaho sa Pilipinas correct. ngayon? 2.4 million. Ba't hindi mo na lang ginamit yung perang yan to generate na lang? Ha? To generate work, jobs, di ba? 61 billion. Grabe yun. Bakit nga po ba hindi na Kasi ginagawa? nasanay na na gusto mamigay talaga para sa sunod na election. They're so scared of Sara Duterte. How do you feel, Mama Bing, that everyone is attacking the Vice President now? And do you think that she is the woman last standing aside from you? Well, she's the woman to beat. Di ba? She's the woman to beat. Ayan po mismo si dating Comelec Commissioner, Attorney Rowena Guanzon. She's the woman to beat. Diretso po yan, ha. Tandaan po ninyo, kaibigan na kaibigan po ito ni Vice President Leni Robredo noon. At hanggang ngayon, kaibigan pa rin niya. Attorney kasi rin yun eh. Attorney rin naman si Babe Inday, no? Pero nang tinangon siya dito ni Aiko Melendez, talaga naman, she's the woman to beat. Di ba? Si Vice President Inday Sara talaga ang matindi, no? Kahit nakatutok pa sa nilang lahat ang mga mata. Ito, tulitin natin. Mama Bing, that everyone is attacking the Vice President now. And do you think that she is the woman last standing aside from you? Well, she's the woman to beat Di for ba? president. And if elections were held today, I think she has the numbers. I think so. And Visayas and Mindanao, we comprise more than 40% of the votes. Correct. Ay, grabe mga kababayan. Sabi nga niya, I think so, no? Na siya na talaga si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil bakit? Hawak po ni Vice President Sara Duterte ang Visayas at Mindanao. Ay, nako. Matindi po ito yung Mindanao, mga kababayan. Matindi po ito na hawak ni Vice President Sara Duterte. At tingnan nyo po ngayon ang Mindanao. May update po tayo sa Mindanao, mga kababayan. May nangyayari po sa Mindanao ngayon dyan na matindi pong pangyayari na nakakagulantang. Hindi na po ito basta-basta nangyari noon, pero ngayon nagbabalik na naman pong muli. Okay? Pero mamaya patapusin muna natin sa Attorney Rowena Guanzon. Mama Bing, since 2026 na po tayo, ang dami ng kandidatong magpaparamdam po for 2028 po, diba? Who do you think yung talagang makaka-at par po ni VP Sara? In terms of, popularity? Dati di ba Lenny ako? Opo. Kaya hindi ako Opo. pinaupo ni Martin Luther Opo. King eh. Talagang di ba, maakyat ako sa stage na, di naman ako kandidato for senator pero ako yung pinapaakyat sa stage. Opo. And I told them, huwag niyo iboboto itong Marco BBM na to kasi ito. Opo. At sigurado cronyism ito. Di, lahat na sinabi ko. Kaya sabi nga ng mga DDS, nabudol sila, tama pala ako. Hate Opo. na hate nila ako noon, ngayon love na nila ako. Opo. So sabi naman to, DDS niyan si Atty. Guanzon. Just because love ako ng mga DDS na ako ngayon. Alam mo, babaw ng mga utak niyo. Diba? Yung Cory Aquino ako, anti-Marcos ako. Opo. Diba? Cory Aquino appointed by President Noynoy Aquino 2 times. Correct. Diba? As COA Commissioner and Comelec. Dilawan ako na nagkakamping dahil kay Lenny. Kasi Lenny and, Jessie was a personal friend. Very close kami. At saka anti-BBM talaga ako. Opo, ever Buong since naman pamilya po. namin. Sinabi ko sa mga kapatid ko, fight Marcos na naman? Fight Marcos na naman. Opo. So, Hindi, kung si Lenny, Opo. Sarah will still have the advantage, but it's a good fight. Neck to neck po, you think? Not so, but almost. Di ba? But wala nang gana si Lenny. Ayaw na nga daw po. She's Ayan na mga kababayan,
dito na natin mismo narinig kay Attorney Rui Nagwanson, wala nang gana itong si Leni, no? At hindi nga, sabi nga, but almost, no? Yung halimbawa, neck to neck, ang labanan, pwede, pero not, na almost, no? O pwede. Maaari siya makalapit kay Vice President Sara Duterte. At ako man, mga kababayan, paniniwala ko, ito lang din si Leni Robredo ang maaari din makalapit ng konti. Kasi kita rin ng mga kababayan sa survey, di ba? Si Leni Robredo pa rin. Tingnan nyo si pangalan nito, si Tulfo. Pangatlo si Tulfo eh. Makikita nyo na po ang pulso eh. Si Leni talaga ang kahit papaano, mas lamang ng kunti kay Tulfo, pero malayo pa rin doon kay Vice President Sara Duterte. Bakit mga kababayan? Ito, sinasabi rin mismo ni Attorney Rui Nagwanson, no? Na 40%. Biruin mo, 40% ng mga butante na kay BP Inday Sara na, gaano kalaki yun mga kababayan? Luzon, Visayas at saka Mindanao. 60% na lang paglalaban. BMR, teka lang, 60%, mas malaki yun. Oo, mas malaki ang 60%. Pero, ilan sila dyan na maghahati-hati? Samantalang itong 40% ni Vice President Inday Sara Duterte, grabe na po yun na napakalayo na pong hirap na po nilang yun, gibain yun. Kahit ngayon 20% lang sana kaso 40% ito. Ano sinasabi natin 20%? Mindanao, di ba? Kaso hawak ni Vice President talaga yung Visayas sa Mindanao Oo, pag sinabi kasing Duterte, Visayas yan Pag sinabi kasing Duterte, Mindanao yan Kaya solid yan. 40% is as in ano na po yan, sure win na po yan. Kasi yung 60%, andun pa yung alam nyo kung bakit napakaliit pa ng 60% kung compare dito sa 40% na solid ni BP Inday Sara. Kasi yung 60% na yan, hahatiin pa yan ng mga undecided. Hahatiin pa yan ng iba't ibang mga kandidato. Marami sila dyan. More or less, 4 yan. Di ba? Kung hindi sila magko-consolidate, kaya nga itong si Treliling, ito na nga ang kanyang gusto Kaya nga pati ito si Virus, gusto rin niya na mag-consolidate, no? Magsama-sama rin sila at pabor din siya, sang-ayon din siya na pupwedeng isa lang para sa kanilang sarili nilang magiging magandang laban, no? Kasi wala talaga silang ipantatapat dito kay Vice President Sara Duterte. At sila mismo, kakampi na nila mismo, dilawan ako, hindi po siya nahihiya si Attorney Rui Nagwanson na sabihin, dilawan siya. Di ba mga kababayan? So, hindi lang po yan, no? Sapagkat hindi lang siya basta dilawan. May prinsipyo siyang dilawan. Hindi po siya dilawan katulad itong ibang mga dilawan na kain suka, kain tae. Pasintabi sa mga kumakain, Pero, real talk lang po yan, Iba po itong si Attorney Rui Nagwanson, hindi po siya katulad ang prinsipyo nito mga ito, na mga dilawan. Kunyari, dilawan, kunyari, liberal, kunyari, kakampi ng mga Aquino, pero, baliktarin din. Dahil po sa kanilang sariling karer. Ito, si Attorney Rui Nagwanson, wala siyang pake. Basta ang prinsipyo niya, ayaw niya sa mga Marcos. Dahil mayroon po siyang pinaguhugutan. Dahil magnanakaw nga, di ba? At sabi nga niya, cronyism yan. O anong nangyayari ngayon? Di ba, nababanggit ngayon yung mga malalaking mga oligarch? Yan yung crony na sinasabi. Ano ibig sabihin ng crony, mga kababayan? Yung mga oligarko. Sila lang ang nakikinabang. Pahirap sa mga mahihirap. Siyempre yung mga oligarko na yan, anong gagawin yan? Magpayaman ng magpayaman para maghumirap ng maghirap ang mga Pilipino. Gustong-gusto nila yan. Na tayo mga maliliit, maghirap lang tayo para sa kanila lang tayo sumamba. Yan po yan mga kababayan. Nako naman. Pag hindi nyo pa naintindihan yan. She looks settled in Naga and you know when you're doing a good job as mayor, I was mayor for 6 years, nakaka-inlove din yung trabaho no? Kasi it's very personal. Correct. Tapos kung ang problema naman ngayon ni Marcos gang, sinong kandidato? Si John Vic. Kasi Remulla brothers are really the staunch, di ba? Correct. Hindi naman pwedeng si Rap Recto dahil hate na hate ng mga tao kay Batman. Yeah. So wala siyang kandidato. In other words, right? Baka nga Remulla. Not Boying, he's sick. Yes, John si Vic. John Vic, di ba? Kasi gwapo. Yes. O minsan, gwapa. Mama Bing! John Vic, huwag ka magagalit kay Mama Bing, ha? Ang pikon sa akin, ha? Mama Bing. Ang pikon talo.
Yan, John Beck, huwag ka magagalit ha, sa akin, Mama Bing, tsaka sa amin. Ang pikon ay talo. Minsan-minsan ay gwapa, sabi. Diba? Si Pinky, minsan-minsan ay napikon. Anyway, mga kababayan, yun na nga po ano ho. Malinaw po ito rito na pangyayari na ito pong ating bansa ay ang direksyon po talaga nito papunta po sa 2028 eleksyon. Ang problema, marami pong galit sa mga Duterte na mga natamaan ng Tatay Digong administration dahil nagutom po sila, na jeta po ang kanilang ginagawang pagsisindikato, pagnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi na po tayo kailangan pang magbulahan dito eh. No? Alam naman po natin lahat, biruin nyo, pinatigil pati yung yung subway. Ang masaklap, biruin mo yung subway na pinatigil nila. Inuutang yun, binabayaran yun. 'Di ba? Tayo ang magbabayad pero sila ang nagnanakaw. O isa pang sample mga kababayan, baka sabihin mo naman gumagawa lang tayo. O tingnan mo nga yung PhilHealth na 60 billion. 'Di ba ninakaw nila yun, Marcos Jr. at saka ni Batman si Recto. O nasaan na yung pera na yun? Nasaan na? Sabi mo ngayon, hindi, isasaulin na daw. Inano ng Korte Suprema. Tama ka. Nagmando na o nag-utos ang Supreme Court na ipasauli sa kanila. Pero saan nila kinuha yung pera na pasauli? O di ba sagaa rin sa itong 2026 budget? O di ninakaw na nga nila yung pera ng PhilHealth noong 2025. Nagnakaw uli sila ngayon 2026. Maliwanag yan mga kababayan. Nakaw po yan. Kaya dapat ako, questionin na naman uli yan. Bakit doon nyo kukunin sa GAA 2026 ang ninakaw nyong pera? Nasaan na muna yung pera doon sa 2025 PhilHealth? Di ba? Ganyan po kahayop itong mga taong magnanakaw. Sobrang kasugapa, sobrang kagahaman sa pera. Hindi nyo na mauubos yan. Alam nyo, hindi po yan oligarko lang po. Pasintabi ha, sorry. Wala pa akong sa mga mayayaman. Pero sa totoo lang, kung sobra ka pong gahaman, wala ka pong kakunti-kuntinto. Hawak mo na lahat. Hindi mo na mauubos yan. Ay naku. Kahit araw-araw ka pang kumain ng lechon araw-araw, ice cream, lahat pinakamasasarap na. Buffet araw-araw. Hindi mo na mauubos yan. Hindi naman na tayo abot na 100 taon eh. Kahit umabot ka pa 100 taon, hindi mo na mauubos yung bilyon-bilyon na yan kung pagkain lang. Hindi eh. Dahil kagahaman po nila. At speaking of kagahaman mga kababayan, at speaking of, ito, balik tayo dito kay Trelling, no? Ito po, ang kanyang mga sinabi noon, tingnan nyo, panoorin natin mga kababayan, balikan muna natin ito. Kasi ngayon, di ba, naging naman siya eh, umaapila siya ngayon na maniniwala pa ba kayo mga Pilipino sa kanyang pinagsasabi? Hanggat mapanood nyo po itong video na ito, panoorin nyo. Mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung allegation ko na may mahigit 2 billion si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Paano kami? Yan mga kababayan. Paano tayo nga maniniwala sa kanya? Kasi di ba napanood natin noon yung tungkol doon na ang AMLAC na mismo nagsabi, dininay ng AMLAC na galing sa kanila itong siniwalat ni Trelileng. So talaga napakasinungaling nitong taong ito. Tapos ito pa ang pinakamalupit mga kababayan na kasinungalingan ito. Na ngayon ibinibintang nila kay Tatay Digong na itong mga animal na mga dilawang tae na ito, lagi nilang sinasabi na kasalanan ni Tatay Digong daw yung pagbibenta o nabenta o nakuha ng China yung West Philippine Sea. Paano? Patapusin niyo po itong video mga kababayan. Tingnan natin kung si Tatay Digong ba talagang may kasalanan o itong animal na ito. You a question. You went to China, you asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, do not take notes during our conversation. And you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session and we're not supposed to And I divulge will what's read, happening in you the... want, I will read into What- the record your conversation with Brady But it's and his supposed notes to the Department of Foreign It's Affairs. supposed to be a confidential matter. Ayan na mga kababayan, si confidential matter na. O asan na kayo ngayon mga gago na mga naghahanap ng confidential funds si BP Inday Sara? O ito pala
Nag-i-insist siya ngayon na confidential. Ugok! Executive session daw, yung sinasabi niya, dahil nabulgar na siya, ang kanyang ginagawa, naglabas-pasok 16 times, nagpunta ng China, para ibenta pala ang West Philippines Sea. Ito pala ang animal ang salot eh. Pagkatapos, ibibentang nyo kay Tatay Digong. Di ba napakatarantado talaga, tapos maniniwala pa kayo dito? Di ba? Ayan o. Hindi siya makapurma dito kay Enrile. Sa bagay, si Enrile, wala na. Pero kahit wala na si Enrile, ito, buhay na buhay itong ebidensya na ito. Yes, but there's nothing confidential. Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer if that's Because going you to be cannot the line. answer the No, questions I'm because going it's to ask going you to about be your improper meeting. in this particular interpretation. Ayaw niya sumagot kasi ini-insist niya, confidential daw yun. Oh, confidential pala ha? O bakit yung kay Vice President Sara Duterte na confidential din? Bakit niya inuukalkal? O di bang mga gago lang kayo? Di ba? Napakatarantado nyo talaga. Pag pabor sa inyo, okay lang sa inyo. Pero pag hindi sa inyo pabor, hindi. Kaya talaga mga tao, kaya ito mga kababayan sinasabi ko sa inyo, kaya nagpapasalamat ako talaga na nagsusuporta kayo sa amin. Alam nyo kung bakit? Kasi kung wala kami na magsisiwalat nito, sino? Aasahan natin mga mainstream media. Alam naman po natin mga mainstream media. Bayaran. Hindi lahat. At wala naman akong pinapangalanan. At hindi nila ito basta pa uulit-ulitin. Kaya nga, ito rin ang mahalaga. Kaya dun sa mga nagsasabing, huwag mo nang ulitin yan, Bimar. Ano yan? Sorry, kung ayaw mo, sige, lumipat ka ng ibang channel yung gusto mo, yung doon ka lang na binubula ka lang at hindi pinapaalala sa iyo na may mga ganitong pangyayari. Alam mo kung bakit? Kailangan talaga ito maalala kasi nga nakakalimutan ito. Ito talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa. May mga ganitong salot na tao na nagpapakunyaring mga santo. Katulad ni Brother Flabe na isang adiktos pala at magsaysay awarde. Nagkukunyari sila ng mga santo, mga banal. Pero mga demonyo pala ang kalooban, mga kababayan. Kailangan nyo ito malaman. Hindi ito sinasabing ulit-ulit na lang. Hindi. Hindi ito ulit, kundi ito yung realidad natin. Dahil paulit-ulit ito, nagkakalat ng kasinungalingan. Kita nyo na nga ngayon mga kababayan, nag-ano na naman siya. Naghihikayat na naman siya ng ganito na kailangan mag-unity team sila. Para ano? Ano ang kailangan niyang mangyari? Para makapagbenta na naman siya ng ibang parte ng Pilipinas? At ang mga mainstream media na naman, hindi na naman ukil-kilin. Kaya nga, pasalamat tayo, may mga vlogger na katulad namin. Yun nga ang sinasabi namin, hindi pa ako nagagalit mga kababayan, nag-i-emphasize lang po ako. Ito nga ang importansya natin. Kaya nga, napapansin ninyo, di ba? Marami sa aming mga Duterte vloggers ang talagang sobrang ginigipit, maraming mga kinasuhan. May mga banta sa aming mga buhay. Dahil alam nila, alam namin na tama ang aming ginagawa. Ngayon, kung ikaw kung naniniwala kang tama ang aming ginagawa, huwag mo kaming pigilan sa ganitong tama. Kasi kung pinipigilan mo kami, ibig sabihin, gusto mo nang mali. Because you cannot answer the questions I'm going to ask you. I can answer, but I won't be baited into that trap. You met the point you met here Brady. is, Mr. President, this is Mr. how I President, felt. may I request this gentleman Mr. President, to in be that case, admonished. I will refuse to yield the floor anymore. Well, for, in that case, Tingnan nyo, napakabastos ha. Senate President pa yata dito si Enrile, mga kababayan. Pero ganito po ito kabastos. Isipin nyo, ito yung nagsasabi ngayon na, kailangan natin ng kailangan natin ng matino, maayos, na Pangulo. Ikaw nga napakabastos mo. Sa bagay, mga record dito mga kababayan, yung kanyang ginawa dun sa, di ba? Sa Oakwood Mutiny. Ito pang ibang niya mga kabastusan na ginawa, Tingnan nyo itong ibang panyang kabastusan na ginawa mga kababayan. Pakita ko muna sa inyo. Asan na ba yun? Wala na yata. May mga kabastusan pa itong ginawa mga kababayan Teka lang ha.
mayroon pa ito eh. Yung ilang beses siyang nahuli, di ba? Ilang beses siya nagwaral. Ayan oh. O, di ba? Ayan oh, yung mga bonus naman to. Bakit Shopee naman pumunta? Ayan oh, mga kababayan oh. Oh. Sabi ng mga utu-utong supporter ni Trililing, mabuting tao daw siya at walang ginagawang labag sa batas kahit noon pa. May mga tao pala talagang madaling makalimot o sadyang ayaw lang maghanap ng katotohanan. Si Trililing lang naman yung binitbit noon ng mga pulis dahil mahilig manggulo sa bawat presidenteng maupo. Rebellion o quad mutiny. At siya po ang inutusan ni Aquino maglako ng Pilipinas, magbenta ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung inyong maalala, tinatanong, ayan, di ba? Ito na nga, si Enrile, ito na tinapapanood. Ayan, no? Oh. Siya lang naman ganyan mga kababayan, di ba? O tapos ngayon, sasabihin ng iba, paulit-ulit na yan. Interpretation. Kung paulit-ulit na yan at masakit, ibig sabihin, nasasaktan ka, kasama ka pala dun, di ba? Nakikisimpatiya ka pala dito sa kagaguhan na ito ng ginagawa ni Trillanes. I will read it to the record, the notes that Mrs. Brady or Ambassador Brady wrote about your conversation with her in Beijing on August 12, 2012. You want me to read point this? of order, Mr. President. You want me to read this? A point of order. Point of order? The Senate President may reveal sensitive information pertaining to foreign relations and national security, and I believe it is out of order in You this. do not teach me. Ayan, no, mga kababayan, siya na ngayon ang gago talaga, no? Ngayon kay BP Inday Sara, maaari nga mo confidential funds, maaari pong ma-reveal ang national security. Di ba? Pero anong gusto nila? Impeach talaga, abuksan talaga yung confidential. Di ba gago? Oh. Tapos ngayon sasabihin pa niya ito kay kay Mr. Juan Ponce Enrile, kay Senate President. Tingnan niyo ang sagot ng Senate President Enrile. Information pertaining to foreign relations and national security, and I believe it is out of order in You this do not teach me what session. the parliamentary proceedings. I'm not answerable to anybody about There is a what point I of say order, in this hall. Mr. President. The Senate President may proceed. All right, and I have here the white paper that you've been writing about the Secretary of Foreign Affairs. Wait, what? Nag-walk out si Gonggong, mga kababayan, no? Nang binasa na ni Senator Enrile yung kanyang ginawa, ha? Na pagbebenta ng West Philippine Sea. Huling-huli sa akto itong si Trililing, mga kababayan dito, no? Kitang-kita nyo po ang ginawa nitong kalukuhan nung panahon nung kanyang paglabas-pasok. 16 times di umano, mga kababayan, naglabas-pasok ito sa China. Tapos ngayon, ibibintang nila kay Tatay Digong. Yan po ang ating sinasabi dito. Kaya alam nyo, akala lang ninyo, luma na ang mga video, pero kailangan po natin ilabas ito, mga kababayan. Kasi pag hindi po natin ito ilabas, sino? Aasahan nyo ba mga mainstream media? Tingnan nyo na mga mainstream media, yung kanilang nilalabas ngayon, mga kababayan, ito na naman, porma-porma na naman si Trililing, di ba? Yan ang kanilang gustong ipakita na santo ito, mabait ito. Ito yung isa sa magandang pagkuhanan natin ng impormasyon kung sinong dapat maging leader. So gusto nyo yan. Gusto nyo yan ng maging leader, ganyan. Na ibibenta yung West Philippine Sea. Tapos ibibintang naman sa mga Duterte. Kung gusto nyo yan, ay wala na akong magagawa. Pero kung mamili na lang kayo, kung gusto nyo itong ganito, yan. Yan mga kababayan, no? Yan po muna, pansamantala natin ang ating video. Pero siyempre, pupunta naman tayo sa ating batian shoutout portion sa mga nakarating dito. Ayun. Pero bago natin puntahan mga kababayan, anuin muna natin. Sang-ayon ba kayo? Ano bang inyong magiging komentaryo dito? Sa tingin nyo kaya, nasa maayos pa bang kalagayan si Marcos Jr. ngayon? Kung nasa ayos man siya ng kalagayan, bakit hindi siya magpakita? Karapatan ba natin mga Pilipino makita
malaman ang tunay na kalusugan ni Marcos Jr. ngayon? Kung hindi nyo karapatan, kung ayaw nyong malaman, comment nyo sa baba. Kung gusto nyo rin malaman, comment nyo sa baba. Diba? Kasi tayo mga Pilipino, at tayo po ay mga taxpayer, at tayo po ang magbabayad doon sa ninakaw nilang pera sa PhilHealth, at yung dinakaw nilang pera dyan po sa subway na inutang po nila pero wala pong linagay na proyekto doon sa subway. Pero wala na po yung pera. Inunduhan na po nila, wala na po yung pera. Wala pong ginagawa. Sakit ba? O kung masakit, bahala ka na sa buhay mo o hindi ka pa masasaktan dyan. Manhid kung manhid ka na rin at mataas din ang di ba? Anyways, alam ko naman po tayo, no, mga viewers natin, alam na po nila kung anong nangyayari. Eto, batian po na muna tayo. Nakaka-stress na talaga mga balita ngayon dyan sa Pinas, pero kinig pa rin ako habang nagkukuskus dito. Good vibes ka, Sir VMR. Thank you sa iyo, Bing Swabcoats. Yan, thank you sa iyo. Ayan, ito rin si magandang gabi po sa ating lahat, sabi ni Lovelyn Shibukawa. Yan. Kumbawa, yan sa Japan. Konnichiwa sa Japan, Ma'am Lovelyn. Watching from Cotabato. Ingat po, sabi naman ni Donato Abod. Saan kayo sa Cotabato, sir? South or North? Good eve po, BMR from Tondo, Manila. Oy, mga taga-Tondo. Romeo Tomis, shoutout sa inyo sa Tondo. Saan kayo banda sa Tondo? Sa Ugbo ba kayo? Kumusta na ang Tondominium 1, Tondominium 2 dyan? Pa-shoutout naman, idol, dili jud nimo makalimutan ang lubot. Shoutout sa imong lubot diha, Michael Perez. Taga saan ka, Michael Perez? Ayan, si Ate Charilo, ang ating Hello BMR. Maayong gabi, BMR, watching from Tagum City, Davao del Norte. Ingat ka palagi. Ayan. By the way, si Ate Charilo, matagal na po nating member. Ayan po, may star ang kanyang pangalan. At ito naman si Lovelyn Shibukawa, member din po. Basta may mga star na pangalan, member po natin. Pero ito si Ate Charilo, matagal na po nung pang 2022 eleksyon. Salamat po, Ate Charilo, ha. Yan po yung mga nagbabayad ng monthly, mga kababayan. Hindi ko naman po kayo hinahikayat lahat na magpamember kayo para magbigay dito ng monthly pangkapi sa atin. Hindi naman, no? Sa mga nakaka-LL lang dyan. Hindi po lubot-lubot, ha. LL, ibig sabihin nakakaluwag-luwag. Hindi maluwag ang lubot. Kasi di ba sabi niya, it's too big daw. Kaya lumuwag ang lubot. At saka nagkarmuranas na yata ang lubot. Wala akong binabanggit kung sino, ha. Hala na kayo, hulaan nyo na lang yung sino yung lumuwag ang lubot. dahil sa tubig. Uy, tubig. Nagbaon na talaga ako ng tubig, mga kababayan, habang nagbibideo tayo. Mahirap na. Nahirap na kasi nga, di ba? Yung kailangan daw ng tubig para hindi tayo magka-discolitis kay BBM Pinapanood kita, VMR, kada upload. Hindi lang ako nagko-comment. Dahil may sakit ako, watching from London, United Kingdom, Great Britain. Harira Haj, Haj Jula. Ay, salamat po, Ma'am Harira Haj or Sir. Pasensya na po kayo, ingat po kayo dyan, pagaling po kayo. Yan. Watching here in the Perth, Western Australia, Gregoria Wansley. Ayan, tama siguro yun, ano? Ay, today is Manzai. It's Australia. Godzai. Good morning. Good morning. Good morning. Today is Manzai. Shoutout po, Gregoria Walmsley. Watching from Maasin, Southern Leyte, Ernesto Lakbayo. Shoutout sa inyo dyan sa Maasin, Southern Leyte, Ernesto, sir. Watching and listening here in Baguio City, Dolores Napuyga. Oy, naimbag nga malom, naimbag nga aldaw sa Baguio City. Kung igurot po kayo, matago-tago tako amin, Ma'am Dolores Napuyga. Yan. Sa Baguio.
Hello, watching from CDO. Oy, maayong hapon, maayong adlaw. Ma'am Hilda Jusol, dyan sa CDO. Carni Norte Este, Cagayan de Oro City. Maayong hapon dira sa inyong tanan ha. Hello Sir Bimar, watching from CDO. Oy, CDO uli, ayan. CDO talaga. Wala bang Argentina dyan? Bobby Guerrero, sir. Shoutout mga taga CDO natin, mga viewers. Hello Sir Bimar, watching here in Mindanao. Emerlita Pizon. Taga saan naman kayo, Ma'am Emerlita Pizon sa Mindanao? Mayong hapon, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Mindanao. Daghang salamat kayo, mga kababayan. Maraming salamat sa lahat-lahat. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, huwag po kayong mahiya. Pag-comment dyan sa baba. Shoutout BMR, taga dito ako sa lugar na ito. Pilipinas, as always. Bye-bye!